Iuro ka, para hindi mo ako. Pagpap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 ag
3. Muli po tayo nagbabalik sa pinakauling parte ng Top Usapan Sports. Salamat po sa mga nanonood sa atin sa Facebook at sa YouTube natin. Kapiling naman natin si Ma'am Jasmine Jiao, ang ating kaibigan. Regular natin na-feature sa Sports Corner at sa iba pa mga websites dahil sa mga matagumpay na pagkapanalo nga dito sa iba't ibang mga competitions. Una, Jas, anong latest sa inyong karera niyo? Anong balita? Ano yung recent na achievement niyo? Actually po, sa ngayon, medyo na-break po muna ako sa pag-motocross kasi kaka-graduate ko lang po recently and meron po akong injury sa tuhod kaya medyo nagpapahinga po ako sa ngayon. So, knee injury ka pa lang. Pero of course, ilang buwan o ilang araw ka tatagal sa recovery period at kung bakit papayagan ka ng mga doktor na papayagan ka na makapag-race ulit? Siguro po mga 5 to 6 months. O, 5 to 6 months. So, mukhang matatagalan ka pa bago ka pa bumalik nga sa motocross. Pero ano yung uli mong karera bago ka na karoon ng parang injury break or hiatus? Ang last race ko po sa Quirino, Sa Quirino. So, pang ilang placing ka? Actually, doon po siya ako na-injured. Okay, so doon ka na-injure doon sa mismong karera. Pero yung pinakauling karera na nagka-podium, saan ba ito? Hindi ko na ma-recall, sorry. Okay, di ko recall. Pero makikita nyo na lang sa FB page niya ni Jasmine yung recent competition. So, being a motocross rider na sa maraming taon na naglalaro ko at nga ng motocross, ano siguro yung challenges ninyo na sa kabila ng top competition, kasi kilala naman natin yung iba mga kilala motocross riders, sila Jenan Saulog, si Pia Gabriel na nag-award nga dun sa Women in Sports nung nakaraan ng PSC. Despite yung top competition ninyo against dun sa mga motocross riders, ginalingan nyo pa rin at tinutuloy-tuloy pa rin yung pag-progress niyo nga until of course na-manage ninyo na magka-injure nga dito sa karera. Ano yung mga challenges ninyo bilang isang atleta? Siguro po ang challenges is pag may injured nga po kami, yun, parang syempre malaking effect po yun kapag na-injured kami kasi magkakaroon kami ng big break sa pagkarera ulit, tapos kailangan mag-workout ka ulit, pag-disiplahin mo ulit yung sarili mo. Kasi pagka na-injury ka, masa-stop din lahat ng activities na ginagawa mo, yung training, yung workout. Especially yung sa track piece. Pati na rin sa track, no? Kung ano yung perfect na track na ginagamit, kung maputik ba o hindi, depende na lang sa weather. And of course, yung pag-travel ng motor papunta dun sa venue, no? Galing sa probinsya, no? So, masasabi natin kahit ganito yung mga adlang yung ginawa, worth it ba sa inyo bilang motocross rider na kahit medyo may mga circumstances along the way, nagtatagumpay ka pa rin sa mga competition? Yes po, worth it po. Kasi gusto po namin yung ginagawa namin. And masaya po kami sa ginagawa namin. So sa ngayon ba, you undergo physical therapy, no? Natatagal ng 5 to 6 months bago ka masasabi mo na 100% ready ka na sa competition. At kumpiyan sa rin ka ba na, of course, pag nalampasan nyo yung recovery period, babalik ka na sa pagkakarera? Yes po. Oo. And bukod pa rito, you're also doing studies, no? Sa CEU, tama ba? Dentistry? Ay, ano po, sa AMA Computer College. Sa AMA Computer, sorry po. Nakagraduate ko lang po. Kakagraduate ng IT po. sa IT. So, katuwa naman na, of course, kahit paano, tuloy-tuloy naman yung mga ginagawa nyo outside ng motocross niya.
pagdating na dito sa competition. Paano mo i-describe nga yung competition ninyo sa mga iba pa mga top level na riders natin when it comes sa female motocross scene? Actually, sa female category po, hindi po masyado. Dali lang po, yung camera natin sa at sin Sports Corner nasira. Okay, tuloy. Wait lang po ayusin lang muna natin yung camera natin. Pasensya na po. Okay, tuloy. Actually, sa female category po, hindi naman po ganun na sobrang aggressive mga lady riders compared po sa mga men's po. Oo, lalo na mga competitive nga yung nasa ganitong level ng competition, lalo na may mga pamilya na mga riders na dito at mukhang nagagalingan sila sa mga iba't ibang mga skills at techniques. Pero so, sa inyo ba, masasabi nyo ba na of course kahit bata ka pa lang at of course marami ka ng mga natagumpayan ng mga competition. Ano siguro yung sikreto nyo kung bakit nagtuloy-tuloy naman yung mga pag-ani ng tagumpay ninyo sa mga competitions na yun until nagkaroon ka ng break? Siguro po sa training po, lagi po kami nag-training, nagpa-practice, para po mas gumanda po yung takbo namin. Before nung nagka-injure, anong araw o oras ka nag-training sa araw-araw? Ako po usually mga twice or thrice a week po. Oo, at of course, saan ba ginagawa yung training ninyo? At meron kayong coach? Si Coach Jolet ba yung mismong coach ninyo? Opo. Ako ang coach ko po mismo si Dad, yung dad ko po. So, ang trainings po namin usually sa Antipolo kasi yun po yung malapit na racetrack sa amin. Speaking of Coach Jolet, kasi si Coach Jolet is one of the one of the legends nga ng Philippine Motocross at ikaw yung sumunod nga sa yapak ninyo. Gano'n ba ka-crucial para sa inyo na igitan pa yung mga achievements ng daddy ninyo at malampasan nyo pa? Actually, mahirap po yun sa part ko po, mahirap na lagpasan and pantayan yung mga achievements na achieve ng dati ko sa dami po. And kasi medyo late na din po ako nag-start, 18 years old na po, so na-late po ako compared to him na bata pa lang po talaga nag-start. So medyo late starter ka na sa pagdating sa sports. So paano mo binibigyan ng interest yung ating mga kababaihan natin na mga nanonood sa atin? Gaya natin yung isa ay namamayagpag nga sa motocross at a very young age. Sabihin natin, maganda ba, of course, yung interest ng mga tao pagdating sa women's motocross? Kasi kayo ni Janelle, ni Pia Gabriel, yung mga pioneers nga when it comes na dito sa women's motocross scene sa ating bansa. At of course, maraming mga kababaihan, lalo na yung mga kabataan natin, ang nag-encourage na to do motorsports sa kabilangan ng mga panganib natin sa mga iba't ibang mga circumstances natin. So yun, I encourage every woman na gusto mag-try ng motocross. Masaya po siya, medyo delikado nga lang talaga, pero maganda siya kasi nag-gain ng discipline kapag isa kang athlete, lalo na sa motocross. By the way, Jasmine, bukod sa motocross, ano ba yung mga and studies na rin, ano ba yung mga pinagkakabalaan mo lately? Actually po ngayon nag-work. So nag-work ka na, so working athlete ka na, saan ka na nag-work na yun? IT. May ginalaman din sa inyong course sa IT. Saan kumpanya po? Ano po, freelance po. Okay, so more on freelance work. Pero kahit pa paano, ibang environment siya compared dun sa motocross, yung pagtatrabaho mo sa IT. Sabihin natin, kahit pa paano, nairaos rin ang inyong sarili na magkaroon ka ng kahit decent na trabaho, kahit may oras ka pa sa pag-motocross, and of course, tuloy-tuloy naman yung ating pagre-recover nga dito sa Major League. Kontento ka ba sa inyong trabaho ngayon? Yes. Oo. At ano yung mga challenges ninyo na sabihin natin,
pagsabayin ninyo yung pagmamotocross and of course yung mga yung trabaho ninyo? Actually, malaki pong challenge siya kasi syempre sa work, hindi naman na po pwede na parang sila yung mag-a-adjust para sa'yo. So, kailangan talaga yung time management. Na usually naman, ang races, weekend, so yun, nakakapag-adjust naman. Jasmine, nakapaglaro ka ba sa international? Hindi po. Sa international. So, paano nyo ba na makapaglaro o police sa international level? Yes, Pero, if given a chance. kung mabibigyan ka ng opportunity, sandali lang. Kung mabibigyan ka ng opportunity na maglaro ka overseas, ano siguro yung masasabi ninyo, ma-react ninyo? Kung if given na mabigyan ka ng pagkakataon na makapag-compete sa international scene, paano yung mga iba pang mga lady riders natin? Siyempre, magiging super thankful po ako if bibigyan po ako ng chance na makapag-race po international. Ano yung mga nilook forward ninyo? Right after nitong rehab session na ito, are you looking forward na manumbaling yung dati mong sigla, dati mong lakas, dati mong arurot pagdating nga dito sa pagmamotocross natin? Opo, yes. Ano ba aabangan natin sa iyo sa inyong pagbabalik? Siyempre po, pagka fully recovered na po ako, mag-training po ako ulit. And hopefully, maging same sa dati yung takbo ko and makasabay ulit sa mga magagaling natin na lady riders. Okay, so last question. Nakita naman natin yung mga batang motorcycle riders natin na mga sila sa galing at usay nga pagdating sa motocross at sinasabi natin sila ang magiging future nga ng Philippine motocross. Na-inspire ka ba siguro sa dami ng mga awards, mga tropeo na natanggap ng ating mga motorcycle riders? Parang sabihin natin, mas lumevel up pa yung mismong competition na yun. Anong masasabi mo sa mga tagumpay na nakikita natin bilang ate ng ating motocross riders, mga bata? Actually, nakakatuwa po na ngayon po kasi sobrang dami na pong mga bata na rider. Sobrang dumami po yung motocross rider, kahit lalaki o babae. Lalo na sa babae, madami na po sumasali ngayon. And dumadami na din po yung mga category nila, na which is nakakatuwa kasi naiinganyo yung iba pa na mga magulang kasi nakikita nila na pwede palang may pang ganun na age. So parang mas naisip nila na pwede pala isali anak ko kasi may gantong bracket, may gantong bracket. Okay, we'll be right back. Babalik kami. Ito yung mga parents. Okay. Last part na tayo. Parting tayo na tayo, parting tayo. Mami, tayo na.